By the way guys, may papakita ko sa inyo yung kanilang footbridge ba yun? Oo, tingnan nyo ang layo-layo. Di ba ano, nagiging issue yan sa Pilipinas, ang haba-haba. Dito rin grabing haba, as in, nakakaloka. Para mapapagod ka maglakad. Ayan oh. Di ba oh? Ang haba niyan oh. Kapag may nakikita rin silang ng puti na nakasakay ganon, so i-check ka ng police. So si Gibrel, sinek yung kanyang mga papers. Oo, so far ano naman, maayos naman. Gibrel, they will ask money, Laja? Sahi, mane. Money, oo. So galing na sa kanya mismo guys. Guys, andito na ako sa duty free. So it's time na mag-ano tayo ng mga pabango. Kasi kailangan natin magpabango. Ito si Karl Lagerfeld. Pabango tayo. Sarap. Sarap ng libre. Hello mga kababayan and welcome sa aking vlog. So kasama ko yung aming driver na si Gibrel. Oo, siya yung aming Shafu, no? Shafu way, official Shafu namin dito sa Dakar. So ginagamit namin itong sasakyan na to guys, yung aming company car kapag pupunta kami sa iba't ibang branches, ganun. Hindi nga lang siya pwedeng makapunta doon sa branch ko kasi nga kailangan ng barko. Oo, diba? Diba wala tayong doon sa sakyan. So balitaan ko lang kayo guys, ako ay papunta na ng airport. Yes, kasi flight ko na and definitely it's a different feeling yung nararamdaman ko kasi hindi naman ako sa Africa pupunta. Hindi naman about sa work yung pupuntahan ko. So it's about my family. Oo, about my family. So sila yung rason bakit ako uuwi. So definitely it's a decision of mine na mabigat, pero syempre pangit, konsensya ko din naman kung di ako uuwi kasi nanay ko na yun eh. So ang maganda doon, naintindihan naman ako ng company and they approve yung aking request, diba? So papakita ko sa inyo yung mga daanan dito papuntang airport, kasi ang airport dito guys medyo malayo-layo, as in aabutin ka ng almost 1 hour and 20 minutes, mga ganun. Kaya ang flight ko madaling araw pa and then mag-aantay ako sa airport ng mga ilang oras. So ang oras ngayon dito ay alas 4. Ang flight alas 4 ng hapon, ang flight ko alas 2 pa ng madaling araw. So mag-aantay ako sa airport ng long hours kasi ito off niya ngayon. Dapat alam mo yun, ma-enjoy niya ang off niya. So uwi siya ng maaga para makapahinga din siya kasi parang hindi maganda ang pakiramdam niya ni Gibrel. So nagbili na rin ako ng makakainin ko later on, tinapay, ganon. Ayan, binilhan ko na rin siya para may maiuwi siyang mga tinapay si Gibrel. So yan guys, pag linggo open naman yung daanan. So definitely wala namang masyadong traffic. So Gibrel, you know the reason why moi voyage Philippines, no? Moi mama malad meaning may sakit, kaya uwi ako. Kasi sinabi niya, pinag-drive lang kita nung January sabi niya ganun. So ang bilis nga nagbakasyon ako nung December. Alam nyo guys, pag bakasyon ko, hindi 1 month yung rini-request ko talaga, mga 45 days ganun. So approve yung leave ko na ganun, kasi dinalaan ko yung time talaga, kahit without pay yung 15 days, dinalaan ko talaga yung time ko for my mother. Oo, so yun, bumalik ako ng January and then diretso ako dun sa bago kong branch, diba? And then biglang nag-trigger yung sakit nga niya. Okay, so sabi ng doktor, she will undergo dialysis. So sabi niya, magpapadialysis ako kung uuwi ka. So emotionally unstable siya. Kaya alam mo yun. And then yung konsensya ko talaga, yun talaga yung iniisip ko. Parang sabi ko nga, ayokong umuwi
na alam mo yung bangkay na lang yung dadatnan mo ganun. So ay nako guys, ang hirap mag-decide, pero isipin nyo na mag-decide kayo para sa family nyo talaga. So ito na yung binabaybay natin. Ito talaga yung kanilang public market. Oo, hindi ko pa na-try dito nagpalengke eh. Yan. Pero sa loob niyan, ang daming mga pwedeng bilhin dyan. Kita nyo naman oh, di ba? Ganyan yung mga store nila, mga nakasabit-sabit lang. And yung maganda dito guys, sa market ng Dakar, ang daming ukay-ukay. Talaga makikita mo yung mga branded na mga ukay, mga Fossil, mga Prada, mga ganun. Authentic. So, wala pa naman ako nakikitang Prada, pero Fossil. Meron akong mga nakuha, nabili mga Fossil. Ganun yung mga brand. So yan, medyo hindi rin gaanong maayos yung kanilang palengke. Kasi tingnan nyo oh, kahit sa kalsada, kahit sa may mga nakalagay na dyan yung mga damit-damit oh. Diba? Oh. Sa roundabout nila, tas dito pa. Merci. C'est bon? C'est bon. So guys, nakita nyo naman na chinek kami ng police. So ganun talaga pag may nakikita rin silang mga ng puti na nakasakay ganun, so i-check ka ng police. So si Gibrel, chinek yung kanyang mga papers. Oo, so far naman maayos naman. Gibrel, they will ask money, l'argent? Asahi, mane. Money. Oo. So galing na sa kanya mismo guys. Nag-aas sila ng pera. Siguro konti lang din talaga yung sahod ng mga pulis. Pulis isi buko salary? Salary, no. No. No, book salary. Okay. Hindi daw ganoon kalakihan yung sahod ng mga mga pulis. Sa bagay, ganoon na rin yung ginagawa nila. Well, pati rin naman sa Pilipinas ganyan na ganyan. 'Di ba? So andito na tayo sa kanilang mismong main road. So si Gibril guys, mabilis yan magpatakbo ng sasakyan. Ayan. So far guys, ang Dakar maayos naman. Oo, so far nagiging progressive naman yung capital city nila, yung Dakar. Oo, though medyo populated lang din talaga dito. Yung kasama ko inuubo-ubo na. Hindi talaga matapakiramdam niya kasi nakikita ko sa mukha niya parang ang lalim ng mata. Tapos pag kinakausap mo hindi rin siya masyadong kumikubo. Ayan guys, so Dakar. Diba? So titignan nyo, ayan yung mga high-rise building nila. Mga apartment, mga ganon. So dito guys, makikita mo talagang progreso ang isang bansa kapag meron silang toll gate. So dito meron silang toll gate. So dahil sa toll gate, progreso na ang isang bansa. Parang mali yata yung ko. Diba? Kasi sa Pinas, dami-daming toll gate, di naman tayo progreso. So dito manual ang bayad. So magbayad ka, bibigyan ka na ng resibo and then i-reimburse yan mamaya. Sa Pinas, di ba, daming toll gate, di naman tayo progreso. So mali yung ko guys, mali yung tawag dito? Mali yung aking information. So hindi nagbe-base sa progreso or hindi nagbe-base sa progress ng isang country ang toll gate. Maling-mali. Sepople, i-erase nyo yun sa mga utak ninyo, okay? By the way guys, may papakita ko sa inyo yung kanilang footbridge ba yun? Oo, tingnan nyo ang layo-layo. Diba nagiging issue yan sa Pilipinas, ang haba-haba. Dito rin grabing haba, as in, nakakaloka. Para mapapagod ka maglakad. Ayan diba ang haba niyan hanggang doon. Ganon na ganon yung footbridge nila, may pa zigzag din. Eto pa. Ayan. Hinabaan yung daan. Hinabaan na pa ganun. Imbes na pa ganun na pababa. Diba? Hindi So eto guys, na ilaw, puro solar yan. By the way guys, alam nyo ba kung saan tayo pupunta? So, ang flight natin is Dakar, papuntang Morocco. So meron tayong 7 hours sa Morocco. So maglagalag muna tayo doon.
ipapakita ko sa inyo ng kaunti yung ganda ng Morocco, yung mga lugar na pinupuntahan ko. And after that, Doha na. Then Doha to Philippines. So gaya ng dati, ganun pa rin yung binook ko na ticket. So bisitahin natin yung mga kaibigan natin doon sa Morocco. By the way guys, no, itong flight ticket ko, binayaran ko to. Oo. Pag emergency leave, ikaw ang magbabayad. So, pwede naman na mag-ask ka ng salary deduction, ganun. Pero yung pabalik na lang ang salary deduction ko. So ito yung sarili mong kaba ng pera ang kukunin mo. Alam niyo magkano? Almost $1,200 ang one way. Kamahal, di ba? Pero karon talaga, para sa pamilya, para kay nanay, uwi tayo. Hindi ko na nga rin iniisip yung vlog ko eh. Kung paano kayo guys, paano nyo ako tatanggapin sa panibagong hamon ng aking buhay. So tollgate part 2 na tayo. Combien tollgate? Après ici fini? Last one. Oh. So ito yung tollgate nila guys, no. Alam nyo dyan, sa gilid na yan, meron silang toilet. So may daan dyan pa toilet. Makikita nyo mamaya. So medyo organized sila pagdating sa toilet. So let's go. Ayan toilet. So pwede ka mag-stop dyan. Alam nyo guys, no, may paliwanag tong kasama ko. Itong daan na to, 3-way. So yung nasa gilid pala, daanan pala daw yan ng motor. May motor kasi kanina na dumadaan sa linya namin. So ito, sasakyan, yun naman sa gilid motor. Oh. Ito kasing guys, driver namin, professional driver yan. Pati truck, gina-drive. Oo. Guys, 1 oras na, andito na kami sa airport kasi walang traffic. 1 oras na yung biyahe namin. Ipakita ko sa inyo yung airport nila. Ito guys, parang nasa paligid ka ng Ito yung airport nila, no, very parang nasa gitna siya ng anong tawag doon? Hindi ko ma-explain. Ayan. Parang nasa gitna siya ng gubat. Mga ganun. So ito yung kanilang airport. Airport International Blaise Diagne. Yan, Diagne. May nakakalito yung daanan dito kasi may daan doon, may daan dito. So ito na yung moment na back to Philippines na tayo mga kababayan. Grabe yung journey ko ha. Kasi pagdating ko sa Philippines, diretso bus ako. Hindi na ako nag-book ng Cebu Pacific kasi nga grabe ang mahal. Mga almost 11,000 yung presyo ng one way Patugigaraw. Grabe, kamahal-mahal. So hindi ko na binook. So mag-bus na lang tayo para magdaan tayo sa magdaan tayo mag-Arroz Caldo doon sa mga bus station. Ipapakita ko yun sa inyo guys kung paano pumunta sa amin. Nakalayo-layo. Andito na tayo guys sa kanilang airport. Medyo makaluma pa yung ng airport nila. Hindi siya totally bonggang-bongga na airport. Pero so far, yung loob ng airport nila ang ganda. Malinis. At saka ang ganda ng ceiling. Yan talaga yung favorite part ko dyan, yung ceiling. Tamang-tama guys, since maaga tayo mag-check-in, ipapakita ko rin sa inyo yung kanilang duty free. Oo. Tayo doon, magpabango tayo doon ng mga libreng mga Chanel. Kasi nga free, di ba? Oo. Hindi na tayo bibili kasi wala na tayong pera pa uwi ng Pilipinas kasi yung leave natin walang pay. So kailangan ko na magtipid-tipid talaga guys, as in sa totoo lang. Kasi parang 2 months tapos wala kang bayad, yung ganun, parang this is one of the hardest moments na alam mo yun, hindi ka sanay. Diba? Kasi sanay ka na every month meron kang hinahawakan ganun. Pero this time it's all expense, but with love naman yun eh.
okay lang. Mapapalitan din naman yan, di ba? Kaya mag-subscribe kayo guys kasi minamotivate ko din yung sarili ko at minamotivate ko din kayo sa inyo kung paano nyo dadalhin ang buhay. Nasa sa atin lang naman talaga yan eh. Kung gagawin nating mabigat ang buhay natin, ganun. So, hayaan mo na ang problema, mag-isip sa kanyang problema. Para hindi tayo ma-stress. Nakakapangit ang stress. Ito na tayo guys sa kanilang departure area. Konti lang din yung tao ngayon ha. Sana merong pang ng baggage. Saan ba yung baggage? So dito na tayo guys. Ayun, tamang-tama may cart. Gabriel, merci beaucoup. Okay, mon ami. Oui, merci mon ami. Oo. Ito na pala. Ayan. Merci beaucoup mon ami. Ayan. Isa pa. Oh mon ami. Bye bye. Merci. Binigyan ko siya ng mga merienda niya. So tara na guys sa loob. Ito na tayo guys. Sa kanilang airport. Dito ang style nila, hindi ka muna papapasukin kung hindi ka pa mag-check-in naman, kung wala pang oras. So hanapin ko yung nagbabalot. Gusto ko ipabalot tong bagahe ko. So guys, dito muna tayo na mahinga. O, andyan yung kapehan. Pag gusto nating magkape mamaya. Kasi may mga tinapay ako dito kailangan ko ng pantulak. So pakita ko sa inyo yung konting view ng airport. So eto guys yung ceiling na sinasabi ko sa inyo. Ang ganda 'di ba? So meron silang information diyan. And then doon naman yung toilet, ganun. So sa loob doon yung immigration pero hindi pa tayo doon papasok kasi nga hindi pa pwede. Kasi yung flight natin alas 2 pa. So doon tayo papasok mamaya. Meron din silang fake fake na ba yan? Yung pambansang nila baobab. Guys, ang Senegal na country, libre ang mga Pinoy na pumasok dito guys. Free visa, ang bilis-bilis lang ng visa dito guys. As in, walang masyadong mga tanong-tanong ganon. So diretso yan, tatak. So basta Pilipino ka, mabilis na lang. Not unless ikaw isang marinong Pilipino, marami talagang hahanapin sa'yo ganon. Pero pag ordinary lang naman, tourism, ganon, then definitely, ang bilis-bilis ng proseso. Kaya pag feel nyo pumunta rito guys, then go ahead. Diba? Magkain muna ako habang mainit yung pagkain na binili ko sa grocery. Mahal kasi yung tinapay nila dito guys, 100 pesos. Yung tinapay na binili ko lang, 30. So ito siya may code pa. Tara kain tayo guys. Let's eat. So guys, dahil nga malamig dito at ang haba pa ng oras ng pag-aantay ko, pumasok na ako dito sa cafe and then nag-order ng gatas. Pero ang kakapehin natin, kape ni Edmark. Bibisit ako sa LED guys kasi nakikita yung mga force ko. Let's tong LED na to. So ito yung kape ni Edmark, ang laking tulong sa mga biyahe-biyahe. Itong milk guys, 150 pesos isa. Diba? Sarap. So habang magkakape tayo guys, kunin na natin yung baon nating tinapay. Charan! Diba? Iba talaga pag Pinoy. Dapat mindset. Alam niyo ba kung magkano ang tinapay dito guys? Diyos ko.
200 pesos isang tinapay. Eh, ito sa grocery, Diyos ko, 30 pesos lang. So dalawa yung binili ko, isa lang yung kakainin ko para mamaya yung isa naman. So guys, kain na tayo. Chocolate. Sarap. So guys, ubos ko na yung isa, itago ko na ulit to para mamaya. Tapos mamaya mag-charge tayo dito, tamang-tama. Oh, kailangan lagi kayo magbaon ng ganito guys para tatluhan yung isasaksak nyo. Actually, ayaw pa man din ng tiyan ko talaga nagkakape na may gatas. Kasi yung gatas, ano yan guys, tumutunog yan sa loob ng tiyan ko. Ibig sabihin, mag-uutot ako. So grabe talaga, puyatan talaga tong biyahe ko ngayon guys. Kasi grabe, 2 AM pa yung flight ko. Anong oras pa lang, oh, hindi pa nag-open yung gate. Oh my god, nagkakaibag na nga rin ako eh. Parang hindi ko na nga rin mawari kung maganda pa ako. Hindi na eh. My god guys, yung ganda ko nalulusaw. Okay guys, nakapila na ako sa loob para sa Royal Air Maroc. Grabe. Ang iniisip ko, sana hindi ako mag-over baggage. Sana. So yan yung pila guys. Mabilis naman ang immigration nila dito guys. Mabilis. Isa ito sa pinakamabilis na lugar para sa immigration. Basta kompleto yung papel mo. So guys, tapos na ako nag-check-in. Very smooth naman yung flow ng check-in. So now mag-immigration na ako. Very smooth lang din ang immigration. For sure. Isa ito yung country na pinakamabilis sa immigration kasi very advanced sila. Yan, meron silang mga ano doon ng passport, meron pa dito, meron din doon. 'Di ba? Bonggang-bongga yan as in. Ang bilis lang. Guys, andito na ako sa duty free. So it's time na mag-ano tayo ng mga pabango. Kasi kailangan natin magpabango. Ito si Karl Lagerfeld. Pabango tayo. Ah, sarap. Sarap ng libre. Isa rin talaga sa favorite na collection ko yung pabango. Marami akong pabango sa bahay guys. Di ko pa nga nagagamit. As in. Grabe, kamamahal din no? Pero okay naman yung iba, $69, ganun. Kung patingin lang ako ng $10, wala naman. Gusto ko yung $10 lang guys. Sige na, tara na. Ah, ito, Hugo Boss. Naka 50%. Ito oh, $39. Eau de parfum. Parfum yung oil base to, di ba? Sana maamoy ko siya. Ah, 50 ml lang pala. Kala ko 100 ml. Ito kasi nakalagay 100 ml. Ano ba? Mali-mali sila. Tara, labas na tayo kasi hindi naman ako bibili. Kailangan ko magtipid, di ba? Guys, bili tayo ng kahit isa lang. Parang may mura dito. Gamitin ko na yung sefa ko para maubos. Ito oh, 13,500, 21 euro. Tanungin natin. Calvin Klein, ito na lang icon. Hello? Officer? Ici combien? Ici 3,500? Ici non? Oui. Ici ah? Attends. S'il vous plaît. Ipa-check niya. 13,500 daw. So bilhin natin. $13,500 is nasa 1,350, 100 ml. Okay na yun, no? Okay na yun. Mura na to. Okay mga kababayan, nakabili na ako ng pabango. $13,500. Fairness naman, meron tayong alaala dito sa Senegal. Diba? Kahit paano meron tayong amoy Senegal. So inantay ko na lang yung boarding ko guys, and definitely parang 1 hour pa or 2 hours pa. So mag-connect muna ako sa wifi, and then mag-comment muna ako mag-reply muna ako sa mga commenting nyo sa YouTube. So yan guys, thank you so much for watching the vlog. Always stay safe, always be safe. See you later sa Morocco.